nanakaw na sa susi. Yan o, nakita nyo ba yung kuryente na yun o? Napakalakas. Yan o. Kahit mataas, sumaabot pa rin. Oh, mga idol. So yung mga idol, no, one click lang umandar ka agad. Hindi kagaya kanina na hirap yung umandar. Diba? Medyo matigas mga idol. May pagkatigasan. Tigasan ng ulo. Weng. So check natin yan. Pasok muna natin yung cover. Yan, pinalitan po natin ng bagong spark plug cover. Yun. Check natin yung kuryente ng kanyang spark plug. Patay! Run out mga idol. Ayan o. Positive. Ayan, tingnan nyo yung spark plug ni sir. Hindi na nga lumalabas dito, no? Sa gilid na. Yan, wala. So, may mga spark plug tayo ditong iba. Dito sa spark plug na ito ay mayroon pong kahit papano mayroon pong kuryente. So try natin tong gamitin o paandarin kung may magbago sa andar ng makina ni tropa. So isalpak muna natin. Ay mga idol, pinalitan po natin ang spark plug. Ito po yung kanyang spark plug. Yun, namatay. Naubusan po ng kuryente. Yung spark plug na yung mga idol ay goods po yun. No, kasi gamit ko po yun sa isang motor. Dito tinanggal ko lang for sample. Yung nilalabas talagang kuryente ng kanyang CDI hindi po sapat. Okay, so bubuksan natin. Kunin natin yung kanyang CDI at salpakan natin ng panibagong CDI. Kasi kung mapapansin nyo, may kuryente mga idol. May kuryente yan, mahina po yung nilalabas na kuryente. Pero doon sa motor ko, papakita ko sa inyo itong spark plug na ito. Doon tayo sa motor na isa. So dito sa motor na isa, check natin itong spark plug na to. So sana nakikita nyo yun, no? Yan, no? Lakas ang kuryente. Yan. Yan, malakas yung kuryente niyan mga idol, no? Dito po tayo sa spark plug ng ating katropa. Ito po yung spark plug niya. Try din natin. Yan. So yung spark plug naman niya sabog na, wala na talaga to. Sira na. Okay. Ito motor ko to mga idol ah. Yung motor natin yan. So yun mga idol, na nakita nyo naman na yung spark plug na kinuha ko, itong spark plug na isa, pag kinakabit natin dito sa motor ni tropa, napakahina po ng kuryente. So ibig sabihin, mahina po yung supply na binibigay ni CDI. Kaya ganoon. Ano? So sana nakikita mo, kung hindi nga nakikita. Zoom natin, i-zoom.
Yan, wala talaga, no? So yung may problema nito yung supply mga idol. Okay? Ano ba yung supply nito? Galing po ng CDI. Check natin si CDI. Okay? So yung mga idol, nabuksan na po natin at yung kanyang CDI nandito po sa ilalim. Napansin ko kaagad sa kanyang CDI na ito po ay CDI po ito ng Badja mga idol. 5 wire po ito, 5 wire. Ayan. Kunin ko lang. Yun, so 5 wire CDI po ng Badja. Tapos ginawa po nilang 5 wire. Siguro nagpalit sila ng stator nito, primary, kaya ginawa nilang primary. Kasi yung setup talaga sa Rusi mga idol, yung ganito, ito po ay naka-battery operated. Ngayon, ginawa nilang primary type. Ayun. So, napansin ko rin, ito yung original na ano niya. Ayan, ito yung original na wiring ng Fire 4 wire. Ayan. So, ito yung nilagay nila na bagong connection. Mamit sila ng CDI na 5 wire na pang Badja. Ngayon, para may paliwanag natin ng maayos mga katropa ko na yung ginawa nila, ilalabas ko muna yung dalawang connection na ito. Ito yung ginawa nila, tsaka ito. Kasi mahina na po yung supply ng kuryente, galing yan ng primary, no? Ipapakita ko na kung gaano kalakas yung kuryente na galing primary. Ito kasi yung connection nila. Try ko, sadid lang. Tatanggalin natin to mamaya mga idol, no? Pag nagpaliwanag tayo para mas malinaw. Ayan, no? So ito po yung primary na kinabit nila. Kasi napansin ko bago po yung stator coil. Ayan, primary type po. So ibabalik natin to sa battery operated. Papalitan natin ng CDI para mas maganda po yung supply kasi mahina na po yung primary ni sir. Kahit bago pa po ito, humina kaagad yung primary kasi replacement lang po mga idol. So pag mga ganito na replacement, mas maganda gawing battery operated na lang kaysa magpalit ulit ng stator coil. Ayan, mahina na yung primary niyan. Sasabihin ng ibang mekaniko, palit stator ka mga idol. No, mangyayari, magpapalit ulit yan ng stator pagkaraan lang ng mga ilang buwan. Kasi kita mo naman, bago pa yan, no? Bagong stator pa yan, pero napakahina na yung kuryente na ibinibigay ng primary. Hindi po CDI yung problema niyan mga idol, hindi yan CDI. Kasi makikita natin, original po na pang Badja yung ginamit nila dito na 5 wire, no? So, hindi basta-basta masisira yung mga idol. Alright, so ipapakita ko kung gaano kalakas yung kuryente ng primary na ito mamaya. Ayun ang gagawin ko. Tanggalin ko muna itong cover na to para may pakita ko sa inyo na maayos. Tapos yung mga sakit dun sa loob, hugutin natin, ipapakita natin sa inyo kung saan nila in-install o kinabit yung mga wirings na bago at yung luma no, kung ano ginawa nila sa lumang connection. Alright, so tanggalin ko muna. So yung mga idol na nailabas na po natin. Ayan. So tatastasin muna natin to. Papakita ko sa inyo yung connection na ginawa nila dito. Yan. So itong part na po ito po ay kill switch mga idol. Kill switch po ito, nasa gitna. Ayan o. Sa primary type, yung gitna na yan po ay kill switch. So ngayon, tatanggalin natin yan kasi hindi na natin yan kailangan. Kasi babalik natin sa original na connection dito. Dito tayo ulit maglalagay. Kasi itong kanyang CDI mga idol, hindi pa to sira. Hindi ito sira. Original to. Ito po ay sa Badja. Magandang klase to. Ang hindi magandang klase dito yung kanyang primary na nabili. No? O stator. Ngayon ang problema nito, stator. Papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung stator ngayon, no? Kung gaano yung kuryente na lumalabas sa kanya, na masasabi natin hindi na po ito makakapagpagana. No? Tanggalin ko muna. Yun, no? Putol na. Yan, so ito yung kanyang primary. Yung black na may guhit na red. Yan, dapat may spark to na mangyari mga idol, no? Habang kick-start natin, mag-i-spark to.
Wala na. Natuluyan na mga idol. Wala nang spark. Yan, so baklasin na natin to. At itong socket pa rin yung gagamitin natin. Babalik natin to dito. Gawin natin battery operated. Tuloy natin mga wiring connection na kinabit nila. Tatanggalin na natin tong kinabit nila na kulay pink. Napapansin nyo mga idol, color code lang naman yan at color code din dito. Yan. Yung kulay nito, ito, yung green ito po ay ground. At yung black accessories wire. At itong black na may yellow, ito yung papunta sa ignition coil. Mga idol, ito naman yung positive ng pulser. O yung ating pulser. Color code lang naman yan dito at ibabalik natin yan. Ayan. Naibalik na po natin. Color code lang naman yan. Ito yung dati niyang pwesto. Tapos anong gagawin natin dito sa mga additional na nilagay nilang wire? Syempre tatanggalin natin. Titignan natin. Yun, natanggal. Itong nilagay nila. Ito po yung silbing kill switch niya. Ayan, sundan natin. Ayan o. Ito po yun, yung nilagay nilang kill switch. Tanggalin natin yan. Yun, papunta po dito sa susi. So wala na to, tatanggalin na natin to. Okay, natanggal na po natin yung nilagay nilang kill switch, yung pinagapang nilang wire dito. Ito yung wire. Ngayon naman itong dalawang wire, titignan natin. Yan. So itong wire na ito yung papunta dito sa ignition coil. Ayan. Tanggalin natin. Kasi pinutol nila dito sa original na pagkakakabit. Ayan o. Yan, ito po. Dito, tinanggal nila dito. Sa black na may guhit na yellow. Ito po ay galing po dito sa socket po ng CDI. Yan o, black na may guhit na yellow. Dahil ibabalik natin yan, ibabalik din natin yan dito. Yun. Balik natin sa original form. Yan. So ito na natanggal natin. At may isa pang tayo tatanggalin na wire dyan. Ayusin muna natin to. Tape muna natin. Yung ground, wala naman, hindi naman sila nagputol. Nag-series lang sila. Ito po yun. Kaya tatanggalin na natin dito at iti-tape na lang natin to. Release mo ito. Yun. So malinis na tayo dito sa part na ito. Na-connect na po natin yung mga pinagkabit-kabit nilang wire dyan. Isin na lang natin to. Yun. Balik na natin. Okay. So ngayon naman dito naman natin i-check yung kondisyon ng kanyang stator coil, no? Itong primary na check na natin. Wala na talaga to. Putulin na natin. Yun, tanggalin mo na sa pagkakatip. Yun. Yan. So inulit ko, ito hindi na natin gagamitin kasi ito yung may problema. Nakita nyo nga kanina, hindi na nag-spark, natuluyan. Yan, wala na yan sa listahan natin. Itong tatlo na yung gagamitin natin. Si light coil, si charging, at saka si pulser. Hindi po ito naka full wave, kaya check natin kung goods po ito, kung umiilaw pa ito. So gamit po ang test light ay mabe-verify natin kung may problema itong dalawang wire o wala. Mga idol. So paano mag-check pag naka half wave? I-check natin yan pag naka half wave if goods, no, yung isang test light natin sa ground, tapos isa-isahin natin tong iti-test light. Yung yellow, i-kickstart natin. Hindi umilaw. Check natin si idol, si charge. Hindi rin umilaw.
Check natin silang dalawa. Baka ito ay phenol wave na. Yun. Yun, umilaw mga idol. Naka full wave na po mga idol. Naka full wave. Yan, naka full wave. So ibig sabihin ginalaw na po yung stator. Ginawa na pong full wave. Yan. Pag naka half wave yan kasi mga idol, iilaw yan pag nakaganto. Yung isa, naka-clip yung test light dito, tapos naka-body ground ka. Ilaw yan. So, hindi umilaw, ibig sabihin, naka full wave na ito. So, yung isa, ganun din, hindi rin to umilaw kanina. Yan o. Okay. Pero pag silang dalawa, umilaw, ay, nalaglag. Yan, umilaw. Yan. Naka full wave na po ito mga tropa. So walang problema yung stator. Yung primary lang yung nagka-problema. Alright? So ibabalik natin sila dito sa connection na ito. Kasi mahaba naman. Ang nangyari dito sa kanyang connection ng pulser. Ayan. Pinutol nila dyan. Kaya no choice tayo. Magja-jump tayo dito. Yan natin ikakabit. Tapos ito. Kahit magkabaliktaran yan dito sa yellow. Okay lang. Walang problema. Alright? So, ikabit ko muna. Bang. Ayan. So, naikabit na po natin. Naayos na po natin yung wire dito. Naibalik na po natin sa normal. Naikabit na po natin dito sa part na ito ng kanyang stator, yung wire. Nabalik na po natin yung wire ng CDI. Ngayon, gamit ang test light, i-check naman natin kung may mga supply ito. Baka mamaya may problema din dito sa loob ng wiring. Kaya i-check natin gamit yung test light. Yan, nakauna po sa susi mga idol. Yon, meron po, may positive. Yan, so may accessories wire. Yung isang clip natin, ikalagay ko sa positive, doon po sa part ng battery. Yan. Tapos tutusukin ko kung may ground dito. Yung kulay green, tinutusok ko rito yung green. Kickstart. Yon, merong ground, alright? Muna natin ang CDI ko. 4 wire yan, Lifan 110. Ayan. So, doon tayo sa kabila, check natin yung kuryente. Ayan. Check muna natin dito sa tension wire. Check natin kung gaano kalakas yung kuryente na lalabas dito. Or kung maglalabas ng kuryente. Yung ginawa natin. Yan o. Makita nyo ba yung kuryente na yun o? Napakalakas. Napakalakas ang kuryente, mga idol. Kahit mataas, sumaabot pa rin. Ngayon, salpak natin dito. Ayan. Tignan nyo dyan mga idol na sinum ko at nilapit ko. Yun o, pakalakas ang kuryente. Ayan, alright. Let's start. So yung mga idol, no, one click lang umandar kagad, hindi kagaya kanina na hirap yung umandar, diba? Kasi bitin po yung kuryente kanina na ibinibigay po ng kanyang primary. No, ngayon yung primary nakita nyo kanina, walang-wala na talaga. Natuluyan. Eh mga idol, balik battery operated na po yan. No? Right? Check natin yung kuryente, mga idol. Yan. Goods po yung kuryente ay binibigay ng stator at saka ni regulator. Gawa na lang natin yung minor, makalakas.
Yun, may problema po yung kanyang throttle cable. Pero okay na po yan mga idol. Diba? Papalitan ko na lang yan, sabihan ko yung customer. So, sa ngayon, napapanood ng customer o ng may-ari yung ginawa nating pag-ayos dito sa kanyang motor. Kasi requested video na po na gawan ko ng video kung ano talaga yung problema ng kanyang motor. So ayan po, at ipinakita ko po sa kanya step by step, troubleshoot natin yung problema ng kanyang motor. So Lipan 110 CDI. Kaya ngayon, imbis na nagpalit si tropa ng regulator, ay stator, na nagkakahalaga dito sa amin ng 680, tapos si CDI ay nagkakahalaga lamang po ng 350. Ayan, so mas nakamura dito si customer sa ginawa nating installation. Alright, so dito lang muna yung video natin mga katropa, at ibabalik ko pa po yan kasi kitang kita nyo naman na nahubaran talaga. Ayan, at okay na po, hindi na mamatay, diba? Kanina saglit lang, patay agad. Alright, so dito lang muna tayo. Sana may nakuha kayong tips at kalaman sa video na ito, at sana nagustuhan nyo po, at baka pwede naman po pahingi na isang subscribe dyan mga idol. So dito lang muna tayo. Peace out muna mga tropa. Bye bye, salamat po.